Welcome to Donmar TV News Channel. Bigong makapasok sa top 3 ng 70th Miss Universe sa Eilat, Israel ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez. Magkagayunman, tinapos ng 26 anyos na Cebuana Beauty ang journey nito sa prestiyosong beauty pageant bilang isa sa top 5 contestants. Huling nakapasok ang bansa sa top 5 noon pang 2018. Sa kanya namang Miss Universe campaign, ipinakilala ni Beatrice ang kanyang sarili bilang proud member ng LGBTQ, isang community development worker at bahagi ng Philippine Navy Reserve Force. Itinahal naman bilang Miss Universe 2021 ang pambato ng India na si Harna Zandu. First runner-up ang Paraguay at second runner-up naman ang South Africa. Naglabas ng guidelines ang Metro Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng pagsasagawa ng motorcade sa National Capital Region. Sa ilalim nito, obligado ng makipag-coordinate at mag-apply ng permit sa MMDA ang mga organizer ng mga motorcade na dadaan sa mga kalsadang pinangangasiwaan ng ahensya gaya ng EDSA. Upang maibsan naman ang mabigat na trapiko na karaniwang idinudulot ng mga caravan, papayagan lang ito kapag weekend at holidays. Alam naman po natin na mahirap din i-estimate yung time. Pero yun nga po, based doon sa aming napagkasunduan, ini-encourage po talaga natin na by 10 a.m. ay matapos yung caravan. At yan po ay pakiusap natin sa ating organizers na pag alam po natin na lalagpas na tayo sa tinakdang oras na 10 a.m., ay baka po pwede na mag-disperse na tayo or maghiwa-hiwalay na. Mahigpit ding ipatutupad ng mga otoridad ang minimum public health standards, partikular na ang social distancing. Maglalaan din ang MMDA ng designated lane na dadaanan ng caravan at ipagbabawal ang programa sa kalsada at unnecessary stops ng mga sasakyan. Papatawan ng obstruction violation ang mga motoristang makikilahok sa motorcade na huminto ng walang kinalaman sa trapiko. So pinost ito sa Reddit, rumored Lilo survey for November 2021. Makikita nyo rito, basahin muna natin na. Actually, ang pinakita dito isang slide lang about BBM. Actually, ang nag-leak ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 slide. Ang baboy po ay 4 na slide yung nag-leak. Alright, konting background lang. Yun pong yung Lilo survey, iyon ay historically, talaga po nagsasurvey ang Lilo. Noon pong 2016, ang nagsasurvey noon ay SWS, Pulse Asia, at saka Lilo. Yung, di ba, nung 2016, ang SWS nakipag-partner sa, I think, Business World. Tapos yung Pulse Asia nakipag-partner sa ABS-CBN. Tapos itong Lilo Report, Lilo Survey, ay nakipag-partner sa Manila Standard na newspaper. So ngayon, ang eksena, obviously dito, bugbog talaga yung kalaban ni BBM. Pakita ko sa inyo doon sa screenshot, paano ko to na-verify? Kasi meron na rin akong photos nito, iba lang yung angle. Kasi tawag dito, i-deliver ito, nireport ito daw nila Lilo. Tapos nireport ito nila Lilo, tapos commissioned na survey ito. So may nagbayad para malaman kung ano nga yung kalakaran. Huwag na natin pangalanan kung sino yung nag-commission because it's not my story to tell. Ngayon, makikita nyo yung lower left part, ang actual na nakasulat dyan, base doon sa aking screenshot, ay national survey of 3,000 likely voters. At ang fieldwork dates, ibig sabihin po yung date kung kailan ginawa yung mga surveys, ay November 22 to 29, 2021. So basically last week ng November. Alright. So ngayon, makikita nyo po rito sa buong Pilipinas, according sa survey na ito, ano po ito 3,000 po ang likely na voters.
So ano lang, simple lang tayo na try natin yung margin of error. Margin of error calculator, Survey Monkey. Pinakamadali ito eh. Try lang natin. So kung meron pong, ang approximately po ngayon ay merong, base po sa huling datos ng, COMELEC, ina-estimate nila 66.9 million ang magiging voter. So lagyan natin 66,900,000. Okay, 66.9 million at 95% confidence level, tapos 3,000 yung sample size. So approximately 2% yung margin of error. No, 2%. So plus minus 2. With that said, balik tayo sa picture. Ibig sabihin po, kahit i-plus 2 mo yung kalaban at i-minus 2 mo itong si BBM, hindi talaga sila mag-overlap. As we can see here, yung sa Philippines, November 2021, 58% ay Bongbong Marcos, 13% ay Leni Robredo, 9% ay Bongo, 7% ay Isko Moreno. Sino ba yung brown? Manny Pacquiao, parang 5% yon. Yes, 5%, dinouble check ko. Tapos yung isa 4%. So basically, barya na lang yung natira doon sa apat, naghati-hati na sila. Actually, ang masaklap dyan, si Leody yata walang papel. Yung undecided 4%. Anyhow, hindi nakakasurpresa. Ang nakakasurpresa pala rito, ay National Capital Region. Kasi lumilitaw rito, may 61% na suporta si BBM. So, ibig sabihin po nun, 6 in every 10 na botante, 3 out of every 5 BBM. Which is kind of surprising, at least with the assumption na dapat baluarte po ni Isko Moreno ang NCR, pero apparently hindi. Actually, mas mataas pa po ang halos tabla lang pala, statistically tied, etong si Leni Robredo at saka si Isko Moreno, 12, 13. So kung magdodrawing kayo ng bell curve, highly overlapping yung maging bell curve ni Leni at saka ni Isko. Ngayon, makinig nga muna kayo. Alam ko may lalabas na bagong survey bukas. Sa palagay niya wala akong contacts doon. Alam ko yun. Okay, moving on. Tapusin muna natin to. Gusto niyo sabay-sabay? Okay, black. Dami mga chenes. Alright, moving on. Doon sa Cordillera Administrative Region, 94%. Ito yung pinag-usapan natin kay BBM Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley. So ito yung tuktok na ulo ng Luzon. 90 plus si BBM. So, I mean, nothing really surprising. Well, hindi naman sa nothing surprising, but it's very interesting kasi sobrang solid talaga ng North. As in, parang hindi po siya solid North. Diamond North. Mga ganun levels. Corundum North, parang ganun. Kasi sobrang taas nung preference kay BBM. Ngayon, eto pong Central Luzon, 75%, malakas pa rin si BBM. Ito yung aking hometown, Bulacan. Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan. Tapos, Calabarzon, 59, ganyan-ganyan. So, ang makikita nyo dito guys, ang lugar lang kung saan pwedeng manalo ng bongga si Leni ay sa Bicol, which is not really surprising. Kasi taga Bicol si Leni, 'di ba? Kaya 70% yung madadali ni Leni. However, what's more telling ay yung numbers ni Isko sa Bicol. Nakita nyo 4%, which kind of lends credence dun sa theory na problematic yung sitwasyon na ngayon ni Isko. Kasi alam naman natin, yung mga moderate, yung mga dilaw light, yung medyo dilaw pero hindi masyadong dilaw, yung tamang dilaw lang, yung tamang timplang dilaw lang, may chance daw na may hatak doon si Isko. Yung mga hyper dilaw, pupunta kay Leni yun.
However, what's clear dito sa Bicol at least ay parang dilaw nga. Dilaw nga talaga ang bentahin ni Isko. Ngayon, ang sinasabi ko na it lends credence to the theory na ano. So, apparently, meron chunk ng dilaw na nahatak si Isko na botante. Tapos, ang Isko, very clearly, kumikembot lately, na parang nagiging parang pro Duterte. Diba? Parang lumilitaw siya parang, kung i-endorse ako ni Pangulong Duterte, happy-happy. Parang ganun yung eksena niya. Kaya lang, ang magiging problema kasi, doon sa, apparently, lumilitaw doon sa ilang mga internal survey na nakita ko, yung mga botante niya na dilaw, at saka mga botante niya na Duterte, kuwari, ayan, magkaibang grupo yan. Tapos, si Isko, pag umusog papuntang Duterte, mababawasan yung mga dilaw. Pag umusog papunta masyadong dilaw, mababawasan yung Duterte. So apparently, pag nag-gain siya ng pro-Duterte votes, maglo-lose naman siya ng pro-dilaw votes. So it's kind of really difficult. It's really a tough situation for Isko Moreno. Ngayon, eto, tingnan natin. Mamaya magna-number crunching tayo ng very light. Ngayon, makikita nyo po, sa bandang Luzon, generally, mahina po si Lenny, pero at least sa Central Luzon pababa, actually hindi rin sa Central Luzon Calabarzon pababa, Calabarzon hanggang mag-umpisa yung Mindanao, kaya rin naman si Lenny. Pero, oras na tumapak ka ng Mindanao, nagdo-dominate na si Bongo. Okay? Pero sa norte talaga, pati sa Luzon, talaga sinagasaan lang ni BBM basically lahat. Nakakaloka. Mula po Batanes hanggang, actually konti lang naman botante sa Batanes Mula po Batanes hanggang NCR. No. Ngayon, ito na yung sinasabi ko. Sabi, at least makukuha ni Lenny yung Bicol kasi daw 70%. Guys, hindi sinasabi dito, well, hindi naman mamaasahan na ipaliwanag na isang graph lang lahat. Pero ang hindi po na i-mention sa picture na to, hindi naman kasalanan ng picture, pero hindi lang na-mention sa picture na yon, na kahit po 70% si Lenny sa Bicol, ang Bicol po ay napakakonti ng boto relative to other regions. So, eto i-share ko lang po muna yung aking ginawang Excel sheet. Kasi ginawa ko guys, yung mga boto ni Bongbong, Lenny at saka Bongo, yun naman naglalaban ni si Isko. Medyo joke lang yung number ni Isko So, lagyan natin, Bongbong, Lenny, Bongo. Yan lang yung tatlo naglalaban. Itinali ko. Hold on. Share screen. Wait lang medyo matatagalan lang to ng konti pero intay lang ng konti. Share screen, window, Excel. Share. Ayan. Alright. Isu-zoom in ko Tago na muna natin si Isko. Hide. Hindi ko na kailangan i-hide. Close. No, remove these files. Okay. Alright. So ngayon, ito po ang ginawa kong computation. I-hide ko lang muna yung kay Pacman, kay Ping Lacson at saka kay Isko. Kasi totoo lang, in the grander scheme of things, medyo immaterial silang tatlo. Apparently, ang naglalabanan po ngayon ay Bongo, Lenny at saka BBM lang. At actually, kahit po Bongo, Lenny, BBM lang, ang laki pa rin ng lamang ni BBM. Alright, zoom muna natin dito. So, noon, ang una muna natin, tinatansya ko kasi kung ilan yung mga magiging boto per region. So, eto halimbawa, ito po yung data galing po sa GMA News. Ito yung kanilang tally ng total number of voters noong 2019. Alright, so obviously, botante pa rin sila ng 2019 and ng 2022. Tapos ito naman yung estimate ng COMELEC for 2022, 66.9 million. So basically guys, nag-ratio and proportion lang ako, assuming po na
na pantay ang growth rate throughout the Philippines. Ano lang, for the sake of expediency, nag-ratio and proportion ako para i-estimate kung gaano yung magiging boto ng mga kandidato sa bawat rehiyon at saka gaano kaya karami yung voters. So for example, dito, equal po ito sa 7,074 yung nasa kaliwa divided by the total number of voters para makuha yung proportion times the total number of voters, magiging 7.65 million and so on and so forth. Alright, so going back, punta tayo doon sa BBM. So makikita niyo rito 58%, no? 58%. Tapos, ang 58%, actually ang ginawa ko rito, 58% times S2 times C2. So, ang S2 po ay estimated. Okay, estimated C. Actually, kailangan pa natin i-times yan ng 0.75. Bakit? Yun po yung voter turnout. So, for example, kung meron po isang daang botante sa isang presinto, ang sinasabi po na voter turnout doon ay yung dami ng aktual na bumoto. Kasi syempre may kanya-kanyang drama sa buhay yan. May iba hindi makakaboto sa presinto, hindi makakaboto kasi siguro nag-iiwi ng bata for whatever reason. So i-multiply natin ng times 0.75. Tapos silahin natin lang pababa para mag-kembot yung kembot. Okay, para maghawa-hawa yung yung mga ibang cells, mag-expand yung pati kay Bongo, times natin 0.75. Tapos double click. Alright. Ngayon ito na. So mapapansin po ninyo, gumawa ako ng, i-hide muna natin si Bongo ha. Pagkumparahin lang muna natin yung BBM Lenny. Hide. So, i-hide muna natin to. Alright. So makikita po ninyo, basically, sinagasaan po, halimbawa dito, di ba isang lang siya, isang regional lumamang si Lenny, doon lamang po sa Bicol. Ito, Bicol. Diyan lang siya lumamang kung saan siya nag-70%. Ang problema nga lang po, hindi naman karamihan yung boto sa Bicol region. So, ang nangyari po guys dyan, ang neto lang ni Lenny sa Bicol region ay 1.57 million votes. Ayan o, 1.57 million votes lang. That is, doon naman po sa ibang mga lugar, halimbawa, tingnan nyo nga lang Central Visayas pa lang, sabog na si Lenny, na-neutralize na ni BBM. Ang kinatataka ko dito, kung 6.5 million na lang yung botante ni Lenny, nasaan yung 7.5 million na bumoto sa kanya noong 2016? Gets nyo? Di ba ang sabi ni Lenny, naka 14 million votes siya noong 2016? Ba't nalagas yung mahigit 7 million? So nasaan, VP Lenny? Ba't nawala yung mga botante mo? Di ba? Ano nangyari? Ano ba, hindi pa ba nagcha-charge? Ano ba ang dahilan? But regardless, what this numbers show, bugbog na bugbog talaga ni BBM si Lenny, at least tayo as far as the survey. Ngayon, itago muna natin yung Lenny. Doon tayo sa BBM Go, hide. So sa BBM Go, i-unhide muna natin, unhide. I-hide natin si Lenny, hide. Tapos, i-hide natin BBM Lenny. So, ayan. Pagkumparahan naman natin si BBM at saka si Bongo. Ngayon, note po na for the Cordilleras and Ilocos, 0 si Bongo. Because, 0 talaga siya doon sa survey. Paano gagawin? So, ilagyan lang natin sa 0. So, makikita po ninyo, sinagasaan po ni BBM si Bongo sa lahat, basically, sa lahat ng mga regions. Even in Mindanao. As you can see here, nakaka-shock. Even in Davao City, lamang pa rin
ang makukuhang boto lang ni Bongo ay 440,000, 442,000. Tapos si BBM, almost 1.719 million. Kasi I just find it funny na yung mga Duterte supporter who decided to support the BBM Inday tandem, sinasabi daw nila ng mga traidor, ganyan na, which I find corny. Bakit? So kung ang Duterte supporter sumuporta kay BBM may traidor, edi ibig sabihin pa nila traidor din si Inday. By definition, Duterte si Inday, she should support herself. So she's a Duterte supporter, but she supported Bongbong. So basically, are you trying to tell me that if you're a Duterte supporter and you're a traitor if you support BBM, Inday herself supported BBM? I mean, alam ko guys, hindi naman katalinohan yung mga taga ibang kubol, pero my God, huwag naman sagarin yung katangahan. 'Di ba? Tapos, I just find it funny because I think it was yesterday or the day before, yung PDDS na head, si Greco Bellica, haba-haba naman ito. Black ko nga ito. Guys, totooanan lang, kung tayo ay nagdi-discuss dito na statistics at saka mathematics, kung ang gagawin nyo lang basis ng inyong contribution into this conversation na inyong mga hopes and dreams, hanap na lang po kayo ng ibang follow na page. Hindi po pwede rito yung dahil sa yung God will provide. Yung dahil sa puso't isipan ninyo, hindi kayo naniniwala sa number. Kung ganun lang po, hanap kayo ng panonoorin. You're following the wrong page. Ha? Wait lang, may nagbebenta na naman ng Bitcoin. Black. Ha? Kung ayaw nyo makinig sa survey, di wag kayo tumingin sa survey. Napakasimple lang naman. So anyhow, nagsasalita si Greco Bellica ng PDDS. Ang sabi niya, meron siyang yung poster guys na Bongo ang presidente, Sara yung vice president. Na hindi ko talaga po maintindihan up to now kung ano ba to, nagpapatay mali siya lang ba si Greco Bellica o natural na mahina ang ulo niya. I mean guys, really, ang linaw na Sara did not choose Bongo. Huwag na tayong maglokohan. Sara did not choose Bongo, period. At ang linaw-linaw rin po dun sa mga statements ni Sara for the past several weeks na she's taking a swipe at Bongo. Yung una, sinabi niya, ang gusto niya yung may experience bilang local executive. In short, wala nun si Bongo. Pangalawang sinabi niya, wala daw siyang sinasagasaan, wala rin siyang naiiyak. So, sino tinamaan? Bongo. Pangatlo, ang gusto daw niya, yung pag tinanong mo na magdesisyon, hindi yung nagsabing kadyot-kadyot lang. Ibig sabihin yung hintay-hintay lang. Sino tinamaan nun? Bongo na naman. So, hindi ko maintindihan bakit yung kampo ni Senator Bongo or at least yung kampo ni Greco Bellica ipinagpipilitan yung Bongo-Sara tandem despite the reality that Sara herself has been very thinly veiled na mga attacks kay Bongo. I don't get it. Are you that stupid? I mean, really? Alright, moving on. Huwag na nating ipilit yung... Kasi dami nagtatanong, TP, ba't hindi mo na sinuportahan si Bongo? Sabi ko, really? Ako yung tatanungin ninyo? Mas mahalaga na tanongin nyo si Inday. Ba't hindi mo sinuportahan si Bongo, Inday? Ngayon, if Inday deems Bongo as not worthy of her support, that someone is more worthy than Bongo, sino ko? Ano halaga ng opinion ko? I don't get it. Diba? Where's the logic there? I get it that, some of you hate BBM and it's fine. I used to hate BBM a lot because I was anti-Marcos. I get that. It's fine. However, we should stick to, we should stay within the bounds of logic and reason. Diba? I don't get it. Sorry maybe meron kayong some sort of newfangled na system of logic na hindi ko pa nadidiscover. Pero I will not stick to theories just because they help me sleep better at night. Anyhow, going back. So makikita nyo rito, sinagasaan ni BBM si Bongo.
Tingnan nyo, ang pinakamalapit ni Bongo ay sa Zamboanga pa, where he got 195,000, where BBM led him by just 195,000 votes, 196,000 votes. So, basically, do sa graph na to, do sa survey na to, ang lumilitaw, ang best lang na mawi-wish ni Bongo sa data, base sa data sa survey, makatabla lang siya kay BBM sa isa o dalawang rehiyon, pero sa lahat lamang si BBM, period. Gets nyo? So, why? Ba't yung pinagpipilitan? Tigilan nyo na ako. I mean, guys, seriously. Addict po ako sa mathematics. Huwag nyo na akong bullshitin nung mga paandar ninyo na may mga ganyan Sorry guys cold logic. No. O ngayon, eto na yung chika. Yung mga survey na to, number lang yan. Siyempre, sabi na, number lang yan. Baka mamaya, mind conditioning, kembot. Di sabi ko, sige. Kaya lang, eto guys, yung pinakamalaki na